Pag-usapan ho ngayon natin, kalalabas na balita. Estate Tax Amnesty Proposal lusot na raw sa Committee on Ways and Means sa House of Representatives. Alam po ninyo, ito po yung ipinagmamalaking benepisyo dun po sa mga hindi nakapagbayad ng estate tax dahil walang pambayad o nakalimutan. Ano ba muna ang estate tax? Ito po yung may namatay na tao na maraming ari-arian, na yung ari-arian niya ay ipamamana dapat doon sa mga anak o mga apo. Pero hindi nakapagbayad ng estate tax yung namamahala doon sa property. So, pwede yung kunin ng gobyerno yung property. Ito po yung ipinagmamalaking benepisyo na matatanggap ng mga mag-aabe ng tax amnesty. Number 1 po, immunity from the payment. Ayan po, number 1, immunity from the payment of estate taxes, civil, criminal, and administrative penalties. Okay ho yun, walang problema dyan. Next, yung number 2, the taxpayer estate tax amnesty return for 2016 and prior years shall not be admissible as evidence in all judicial, quasi-judicial, or administrative proceedings. Okay din po yun. At yung pangatlo, hindi ho related doon. That the books of accounts and other records of the taxpayer for the year covered by the estate tax amnesty availed of shall not be examined. Gusto ko lang huliwan natin, ang estate tax o yung estate taxpayer, wala ho yung books of accounts. So, itong number 3 is irrelevant. Ang pinag-uusapan, estate tax. Hindi kailangan ng books of accounts ng isang estate taxpayer. Tumuloy ho tayo. May problema, mapapansin nyo ho dito, kinulayan ko ng kulay pula, yung taxpayer. Sino po ba yung taxpayer as far as tax code is concerned? Pag-aralan po natin, ano? Ayan. Pagdating sa tax amnesty, may tatlong taxpayers na involved. Yung pong si Dedo, yung pong namatay, taxpayer din po tawag dyan. Pangalawa po yung, ito pong estate. Ayan. Taxpayer po yung estate. At yung pangatlo po, si Benny o yung beneficiary, taxpayer po siya. So sa isang estate tax transaction, may tatlong person o individual. Si Dedo, maaaring lolo at lolang namatay. Si estate, yung po yung nag-hold ngayon ng property ni lolo at ni lola. At si Benny, yung po yung mga beneficiary, yung anak o yung apo. Babalikan po natin yan maya-maya lang. Pero kailangan muna nating intindihin kung ano yung gustong ipahiwatig sa atin ng tax code. So, yung person daw composed of 4 people. Ayan. Yung una, individual, estate, trust, at corporation. Pagdating po sa taxation ng estate, may estate, isang tao, si Dedo, ayan po si Dedo, pangalawang tao, at si Benny, yung pangatlo. So, sino ang hindi makakasuhan? Sabi dyan, exempted daw sa criminal liability yung nag-avail ng estate. Teka muna. Unang-una, hindi mo pwedeng ipakulong yung estate kasi that is a fiction of mind. Si Dedo, hindi mo pwedeng ipakulong kasi patay na. Wala nang ipakukulong eh. At yung pangatlo, si Benny, yung beneficiary. Hindi lahat ng beneficiary pwedeng ipakulong. Ang pwede lang ipakulong, ayon sa ating batas, yung administrador ng estate. Ngayon, babalik tayo doon sa estate. Okay, teka lang. Nasaan tayo sa estate? Okay. Nahanap ko po yung estate natin. Ayan. Ito po yung estate natin. Example natin, ano? So, si estate ay separate and distinct kay Benny. Si estate ay separate and distinct kay Dedo. At si Benny at si Dedo ay separate and distinct
sa isa't isa. Therefore, yung criminal, civil, and administrative liability ay available lang kay estate. Hindi siya available kay Dedo dahil patay na nga, at hindi siya available kay Benny. So, pag nagbigay tayo ng tax amnesty, ang binibigyan lang natin ng tax amnesty, si estate. Hindi natin binibigyan ng tax amnesty, si Dedo, at hindi natin binibigyan ng tax amnesty, si Benny. Sa pagkakataong iyon, yung binibigay na estate tax amnesty ay contrary po sa Philippine Constitution. The rule of taxation must be uniform and equitable. Equitable ba? Si estate lang ang binigyan mo ng tax amnesty. Hindi mo binigyan si Benny at hindi mo binigyan si Dedo. Samantalang, kailangan lahat silang mga taxpayer, lahat silang mga individual o lahat silang person ay qualify sa amnesty. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng tax amnesty for specific type of taxes lang kasi bawal po yan sa ating konstitusyon. Ngayon, pag-usapan po natin. Ito po ang istorya. Pag nag-tax amnesty, nakita ni Benny, mag-tax amnesty tayo kasi dapat babayaran natin 200 million. Sabihin na lang, huwag na 200 million. Ang babayaran natin 20 million. Kasi ang naiwang property ni Lolo at Lola ay, ni Dedo, ay 100 million. So may utang tayo sa gobyerno ng 20 million. Mag-tax amnesty tayo, yung babayaran lang natin pag nag-tax amnesty tayo ay 500,000 for example. 500,000. So, transfer na yung property ng estate papunta po kay Benny. Napakadelikado po nun. May tinatawag na claim against the estate. Dito, isusumbong ni Benny na yung property ni Dedo ay 100 million. At pagbabayad lang siya ng 500,000, yung 100 million na yon ay mapupunta na kay Benny. Ngayon ang tanong, ito bang si Dedo ay nakapagbayad ng tax doon sa 100 million na property? Ang ibig ko na sabihin, yan bang property na naiwan ni Dedo ay galing sa income niya na noong nabubuhay siya ay ipinagbayad niya ng buwis? Kasi pag naggumawa ka ng tax amnesty, isinusumbong mo si Dedo na ito yung na-acquire niyang property. At titingnan ngayon ng BIR dun sa records nila kung si Dedo ay mayroong capacity na bumili o magkaroon ng 100 million na property. So, kung makikita ni BIR na hindi nagfa-file ng tax returns itong si Dedo, pero o hindi nagbabayad ng value-added tax o hindi nagbabayad ng income tax from 1980 hanggang dun sa date na namatay siya, paano siya nakapag-acquire ng 100 million na property? So, kung ganon, bibigyan mo siya ng estate tax amnesty. Hindi nagbayad si Dedo ng income tax at saka value-added tax dun sa 100 million property. Kasama ba yun sa estate tax amnesty? Hindi po. Ayon sa batas, pwede pong kunin ng BIR yung hindi binayarang income tax at value-added tax ni Dedo dun sa estate niyang naiwan. So, kasama na po ang BIR sa mga claimant o claim against the estate. Mauubos ho yung property ninyo kung gano'n ang sitwasyon. Kasi, kukolektahan po kayo ng BIR ng income tax deficiency at saka value-added tax deficiency. Siyempre, meron po yung 50% surcharges at meron po yung 20% interest per annum. Imagine niyo kung si Dedo ay namatay ng 1999 at hindi siya nakapagbayad ng kanyang income tax o value-added tax somewhere this year, abang haba ng computation yan. Baka yung estate ay ubos na
sa income tax liability at sa value-added tax liability. Kaya nakikiusap po ako dun sa mga congressmen, dun sa mga congresswoman. Unang-una po, pag-aralan yung maigi, baka naman po yung estate tax amnesty nyo ay contrary sa constitution natin. Specifically, yung provision o yung legal doctrine or constitutional doctrine na the rule of taxation must be equitable and uniform. Hindi po siya equitable kasi iisang klase ng taxpayer lang po yung inyong binigyan. Hindi rin sa uniform kasi isang taxpayer lang po yung inyong binigyan. Pangalawa po, at pinaka-dangerous sa lahat, ay isinusumbong nitong mga beneficiary yung kanilang kamag-anak na hindi nagfa-file ng tax returns. Specifically, income tax tsaka value-added tax or percentage tax. Nakakatakot po yun. Imbis na ma-preserve yung wealth ni Dedo para mapakinabangan ni Benny, ay hindi na po mangyayari yon kasi mayroon na pong ebidensya ang BIR yung pong tax amnesty return na ipapile ni Benny na hindi nagbabayad si Dedo nung siya'y nabubuhay pa ng income tax at value-added tax. Papaano mo ngayon lalabanan yan? Dadami ang graft and corruption. Dadami. Pero doon po sa mga taong naghahanap po ng kasagutan, ay willing po ang grupo ni Emelino T. Maestro na tulungan po kayo. Umattend po kayo sa attend to in one seminar. Ito po yung How to be a BIR accredited tax agent. At dun po sa mga CPA, non-CPAs, bookkeepers at consultants na nahihirapang kumuha ng kliyente, ay willing ko hong i-divulge sa inyo ano po yung mga dapat ninyong gawin at ano yung mga mistakes ng mga CPAs at non-CPAs, bakit sila nahihirapan sa kanilang buhay ngayon. So meron tayong trabaho at negosyo for small and startup accountants, bookkeepers, and consultants. Matin po kayo sa University of the Philippines, Diliman Campus. Marami pong salamat. Sana po meron kayong pagkakataon na ma-share itong vlog natin. Thank you ulit!